my beloved Boss Mike Cervera. Dahil dyan sa mga vlogger na yan, eto na. Kasyon ng Kamara sa mga vlogger na sinisiraan daw ang mga miyembro ng House Squad Committee. Ako, ayun na yan. Kita nyo? Oh, eto na. Paano hindi nila sisiraan? Kung kumikita sila sa mga donasyon galing sa mga bobot tangang mga OFW rin na naniniwala sa kanila. Diba? Paano yan? Kayong paliwanag nyo. Kayong mga OFW, hindi ba kayo nagtataka? Oh, ganyan ba ang totoong tagapagtanggol? Yung magbibigay kayo ng donasyon sa kanila para gamitin sa tama. Pero hindi na ganun nangyayari. Ano nangyayari? Binubulsa lang nila. Ganyan ba yung tamang pakikipaglaban? Ganyan ba yung may prinsipyo? Tanong ko lang, kayong mga DDS na nanonood sa akin, alam ko namang marami kayo. Oh, tanong ko sa inyo, tama ba yon? Oh, hindi ko nilalahat yung mga DDS na yan. Kasi marami akong matitino, nakakilala, na talagang nasa puso. Ewan ko ba kung bakit yung ganun na lang yung paniniwala nila. Maaari siguro nalawayan sila ni Digong at nabulungan. Kaya ganon. Pero tayo mga kababayan, hindi ganon. Diba? O, ulitin ko. Baka sabihin nyo, porke loyalista ako. Ang pinaglalaban ko rito, matapos ang termino ni Pangulong Bongbong, kung meron kayong problema, idemanda nyo na lang yun pagkatapos ng termino niya. Ganun lang, wag na kayong manggulo. Hayaan nyo si Pangulo na magtrabaho. Ganun. Tama mali. Tama naman, di ba? Ayon kay Quadcom Chairperson Ace Barbers, bubuungan ng Tri-Committee ang Kamara para imbestigahan ang mga vlogger na nagkakalat ng fake news. Ayan, sila, mahilig magkalat. Kasi kailangan nilang gawin yun para paniwalain yung supporters nila na mga eng-eng din ng mga OFW. Tandaan nyo to. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, ha? Tandaan nyo to. Mula nung social media ko, gumawa ko ng content dito sa YouTube, eto na yung pinaglalaban ko. At sa mga pinaglaban namin ng mga kasama ko, kasama sila Takero, tandaan nyo, wala pa kaming mintis. Lahat tumama. Lahat na ipanalo namin. Bakit? Kasi totoo kami. Kapag sinabi namin niloloko kayo ng mga vlogger ninyo, sure naman kay Makmak Pablo. Ha? Oh, totoo yun. Ginagamit lang kayo niyan. Pag sinabi kong ginagamit lang kayo, kinakwartahan lang kayo, totoo yan. Never pa tayo nagkamali sa mga ganyang bagay. Maniwala kayo sa akin. Oh. Hinala nila, posibleng pinopondohan daw ng mga iligal na pogo ang mga naninirang vlogger. Kita nyo? Pinopondohan ng ng mga pogo operator siguro? Grabe mga kababayan. Siyempre, kung popondohan ka ba naman bukod sa kita mo sa kakagawa mo ng fake news, aba, kakamal ka pa ng salapi sa ekstrang ibibigay kung sino-sino. Grabe. Ha? May pondo pala, Jen Balmadrid Oh. Diba? Oh, ulit. Naninirang vlogger. Walang pondohan daw ng mga ilila, posibleng pinopondohan daw ng mga iligal na pogo ang mga naninirang vlogger. Naku, pinopondohan pala kayo Ang pinangalan ng vlogger si Barbers. Nako. Pero ang giit niya, mahalagang pagdinig para makabuo sila ng regulatory framework na pipigil sa pang-aabuso ng mga influencer. Yon, dapat lang. Dapat lang mga kababayan. Oo. 'Di ba? Dapat lang. Dapat lang talagang imbestigahan tong mga itong mapanirang to. Wala silang katigil-tigil sa kakagawa ng fake news para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos dinadamay pa si First Lady. Dinadamay pa si Speaker. Kita nyo? O sino ba nauna? Di ba sila? Sila po nauna rito. Wala silang katigil-tigil para manira. Unang-una pa lang, tumatakbo pa lang si Pangulong Bongbong Marcos Sinisiraan na ni Digong
Oh, di ba? Tatakbo pa lang ha, kandidato pa lang si Pangulong Bongbong Marcos. Anong sinasabi nila? Mga kababayan, weak leader daw. Ba't 3 taon na nakaupo pa rin? Akala ko ba weak leader? Bakit napakaraming proyekto kung weak leader? Ha? Ganun ba mahina? O tanong ko, ikumpara nyo kay Digong. Ang weak leader ba na sinasabi ninyo yung tahimik na nagtatrabaho? O yung bunganga ng bunganga pero walang nagagawa? Si Pangulong Bongbong Marcos, gawa, hindi ngawa. Si Digong, ngawa ng gawa. Ngawa ng ngawa, walang gawa. O, kita nyo? Puro lang ngawa. Diba? Yan po, mga kababayan. O, eto pa. O, tanong ko, naniniwala ba kayo rito na hindi pera ni Digong to? O. Noong Hulyo 24, 2023, naging tampok si Duterte sa pagpapasinaya ng Soledad Roa Duterte Memorial Building sa Fujian Normal University, kung saan pinuri ang yumaong Nanay Suling bilang... Kita nyo, nandiyan pa si Kibuloy. Putik na yan, mga kababayan. Si Digong, si Kibuloy. Nako, yung mga kalyado nila, nasa Fujian na China. Anong ginawa? Nag-inaugurasyon ng eskwelahan. Nakapangalan sa nanay ni Digong. Kita nyo, mga kababayan ko, kung gaano tayo niloloko ni Digong. Kaya pala halos lahat ipamigay na ni Digong. Kasi si Digong, kita nyo naman, baka inaasahan niyang pagka kung ano man ang mangyari, tumakbo na lang sa China to. Dahil sa China, protektado siya. Diba? Naku, Digong, kung ako sa'yo, matatalo ka bilang mayor. Umpisa mo nang tumakbo. Mag-jet ski ka na. Ay, naku. Mukhang matutupad na siguro yung pangako niya. Mag-jet ski na siya, papuntang China. Ay, Digong! Mag-jet ski na. Si Digong papuntang China sa pagtakas niya. Kita nyo? Eskwelahan yan, mga kababayan. Isang edukador, filantropo at aktivista. Ngunit hindi lang simpleng seremonya ito. Hindi lang simpleng seremonya yung kanilang dinaluhan, mga kababayan. Sapagkat yun nga yung isang eskwelahan sa China, abay, nakapangalan sa nanay niya. Isang puno ng pagkakaibigan ang itinanim ni Duterte sa harap ng gusali. Ayan na, mga kababayan! Yan na ho yung hinahangaan ng mga DDS. Yan yung si Digong. Nandun sa China. Sumisimbolo ng malalim na ugnayan. Yan, sumisimbolo ng malalim na ugnayan. Ipaliwanag nyo to. Ito, alam nyo, mga kababayan, etong issue na to, matagal na natin natalakay to. Ilang beses na nga diba? Matagal na natin tong tinatalakay. Ngayon, ang tanong ko, bakit tahimik ang mga DDS dito? Bakit iwas na iwas sila rito? Bakit hindi nila mapagtanggol to? Samantalang halos lahat ng mga pro-government vlogger, abay, tinulig sana yan. May nakita ba kayong kasagutan? Sige nga. Wala silang sagot dito. Hindi nila masagot. Bakit? Diba? Yan ang malaking tanong. Bakit hindi nila masagot yan? Pagitan ng China at Pilipinas, ngunit higit pa sa pagiging isang simbolo ang pagkilala sa kanyang ina. Nako, yan na, mga kababayan! Talaga naman, kaya naman love na love ni Digong ang China. Ang seremonyang ito ay isang malinaw na ebidensya kung gaano kalalim ang personal na relasyon ni Duterte kay Chinese President Xi Jinping. Ang pribilehiyong ito, isang gusaling ipinangalan sa kanyang ina sa isang prominenteng universidad sa China. Nako! Sa Fujian yan! Pobreng nanay. Thank you naman. Pinangalan yung eskwelahan sa nanay niya. Kaya naman si Digong tuwan-tuwa siya. Sabi niya, meron na akong kasangga. Kung sakali man nahulihin ako ng ICC, tatakbo siya. Hindi pala, mag-jet ski na siya
papuntang China. Walang niya, digong. Iba ka rin ayos Mukhang matutupad na yung pangako mong mag-jet ski ka. Kaya lang, yung pag-jet ski mo, hindi na yung tulad ng dati. Kung dati ang sinabi mo, magtatayo ka ng flag doon sa West Philippine Sea, ngayon hindi na. Mag-jet ski ka para tumakas ka. Aloy. Ay bihirang ibigay ng Beijing sa isang panyagang lider. Therefore, malinaw na hindi lamang ito simpleng seremonya kaibigan, kundi isang testamento sa espesyal na ugnayan ng dalawang lider. Ay, alam niyo na. Our beloved Boss Mike Cervera.